eto na naman ako ang inyong Ilocanang katulong ng Saudi Arabia. Bago ko nga umpisa ng pagdadaldal ay gusto ko munang bumati ng magandang araw sa ating lahat. Kung mapapansin nyo nga ay nakabihis ako at hindi ako naka-uniform. Day off ko kasi ngayon at may pupuntahan ako. Nagpaalam kasi ako kay amo na pupunta ako ng Bata. Kung andito ka nga sa Riyadh ay malamang alam na alam mo yon. On the way pa nga lang yung driver kaya naman for the video muna ako dito. At syempre, selfie na din. Pakyot lang ng konti, ganon. At sa wakas ay andyan na yung driver, kaya naman bababa na ako. Sa ilang minuto nga na biyahe, sa wakas ay nakarating na. Habang naglalakad nga ako papuntang Bellagio, ay ramdam na ramdam ko yung sobrang lamig. Kanino kayang relasyon to at nandamay pa ng ibang tao? Bago nga ako papasok ng Bellagio ay dadaan muna ako dito sa mahiwagang salamin ng Bata. Halos lahat kasi ng kabayan na nagpupunta dito sa Bata ay dumadaan talaga dito para gumawa ng video sabay upload sa TikTok. Sa gate 3 nga kami ng Bellagio papasok at didiretso kami ng optical. Hindi ko na nga na-videohan pero tapos na akong chinek up sa mata. Medyo may something kasi sa mata ko at kailangan ko nung magsuot ng glasses. Mata ko nga lang yung sumasakit pero pati ilong ko ay nadamay na. Na-nosebleed nga ako kasi naman English speaking si sir. Kaya naman yung sagot ko ay puro yes na lang. Magantay pa nga daw ako ng 1 hour at gagawin pa yung eyeglasses ko. Kaya naman sabi ko sa kasama ko ay tara pumunta muna tayo sa taas at kakain tayo. May nakita nga akong magandang damit dito kaso wala akong pambili at wala pa akong sahod. Babalikan na lang kita pag may pera na ako. Yung dala ko kasing pera ay sakto lang pangkain namin ng kasama ko. Ako kasi ang nagaya sa kanya kaya naman sagot ko siya. Andito na nga kami sa taas at pansin ko ay konti lang yung tao. Okay na din to at maka-order kami agad ng pagkain at hindi na kailangan pumila. Maganda nga dito dahil meron silang Jollibee, Lapas Batchoy, Chowking, Pasalubong, 100 Island at marami pang iba. At halos lahat nga ng pagkain dito ay lutong Pinoy. Except lang sa baboy at hindi pwede dito. Habang inaantay nga namin ng kasama ko yung order naming pagkain ay may lumapit sa amin na kabayan. Bilhin na daw namin yung siomay na tinda niya at 2 na lang daw yun. Para maubos na daw at makauwi na siya. Medyo gutom na nga rin kami kaya naman sabi ko sa kasama ko ay sige bilhin na niya. Total at siya naman ang magbabayad. Masarap nga yung siomay ni kabayan at sobrang anghang ng chili oil niya. Kaso may pagkaalat nga lang. Paano ba naman kasi ay mukha yatang lutang si kabayan? Meron kasi siyang binigyan na chili oil at saka toyo pero wala naman siyang binigyan na lemon. Sabi ko nga dito sa kasama ko ay humingi ka ng lemon doon. Pero pagtingin niya sa nagtitinda ay wala na, nakababa na yata. Alam niyo ba dito sa Bata ay marami talagang nagtitinda ng mga kabayan? Lalo na yung mga nagtatrabaho sa labas at may mga day off. Nagluluto sila ng mga pagkaing Pinoy at binibenta nila dito. Malaki kasi yung tinutubo nila at dagdag income pa. Kagaya na nga lang nitong kinakain naming siomay. 8 piraso nga to at nagkakahalaga ng 12 real. Kung i-convert mo nga sa pera natin sa Pilipinas ay nasa 150 yata. Fast forward na nga tayo at pagkatapos namin kumain ng siomay, nagantay pa kami ng 30 minutes at eto na meron na yung pagkain namin. Kasama ko pala yung nag-order neto at ito pala yung mga pinili niya. Bulalo, pansit, Shanghai, salad at 3 kanin. Akala mo naman kung sinong matakaw pero ang ending nito ay ako na naman ang uubos. Habang kumakain nga kami dyan ay kikwento ko sa inyo yung kasinungalingan ko sa amo ko kung paano ako napunta dito. Sa mga nakakakilala pala sa akin dyan at nakakakilala sa mga amo ko, please lang wag nyo na akong isumbong at atin-atin na lang to. Wala naman kasi talaga sa plano na mag-day off ako pero pinagod nila ako ng 5 araw. Ilang days na nga lang kasi bago ang Ramadan kaya naman nagpalit sila ng ibang gamit sa bahay. At doon nga ay napagod talaga ako ng 5 araw. Sobrang inis ko nga dahil sobrang sakit ng mga braso ko. Kaya naman sa isip-isip ko ay sige pagurin nyo ako at magdi-day off ako. At kahapon nga ay nagsabi ako sa amo ko na pupunta ako dito sa Bata. At tinanong pa talaga ako kung anong meron. Sabi ko nga sa kanya ay birthday ng friend ko. Every time kasi talaga na magdi-day off ako, ang dinadahilan ko talaga ay kasama ko yung mga friends ko. Kahit na ang totoo ay wala naman talaga akong friend dito. Para-paraan nga lang para lang payagan. Pasensya na sa pagsisinungaling pero kinakailangan. Pag sinabi ko naman kasi na mag-isa ko ay hindi yan sila papayag.
Mai-share ko nga lang nung first time kong mag-day off ay sumama talaga siya. Muntik na nga akong hindi tumuloy noon at nakakahiya. Hindi nga matatawag yun na day off kundi gala naming tatlo ng anak niya. Sino ba naman kasi mag-i-enjoy na mag-day off kung kasama mo yung amo mo? Buti nga ngayon at pinapayagan na ako mag-day off kahit hindi sila kasama. Siguro ay may tiwala na sila sa akin at mag 4 years na ako sa kanila. Fast forward nga ulit tayo at andito na kami sa baba. Dito ulit kami sa harap ng optical at tinanong namin kung tapos na ba yung eyeglasses ko. Hindi pa nga daw at may nauna kasing ginawa. Sabi nila kanina ay 1 hour lang nila yun gagawin pero 2 hours namin sa taas hanggang ngayon ay hindi pa tapos. Kaya naman sabi ko sa kasama ko ay dyan ka muna at magpapahangin lang ako sa labas. Tatawagan na lang niya ako mamaya pag meron na. Maganda pala maglakad-lakad dito at maraming nagsasabi sa'yo ng maganda. Kung feeling mo nga ay pangit ka, pumunta ka lang dito sa Bata at maraming magsasabi sa'yo ng maganda. Ito kasing mga ibang lahi, kahit na ang pangit-pangit mo ay sasabihan ka talaga nilang maganda. Kaya naman yung mga ibang Pinay ay nadadagit talaga nila kasi naman nauuto nila. At eto na nga, finally, meron na yung eyeglasses ko. Pinapasuot na nga nila sa akin dyan pero nahihiya ako. Kaya naman dito ko na lang sa labas sinuot. Nagtatawanan nga kami ng kasama ko dyan at binibiro niya ako na mukha daw akong madam. May konting grado nga to at kung mapapansin nyo ay medyo dark siya. Yan nga kasi ay yung tinatawag nilang transition. Pag nasa loob ka nga daw ng bahay ay magiging clear yan. Pero pag nasa labas ka naman o kaya sa araw ay magiging dark yung kulay. Papakita ko sa inyo mamaya pag nakasakay kami sa sasakyan. At ito na nga yun, kakasakay pa lang namin kasi pauwi na kami. Kung mapapansin nyo nga ay dark pa din yung kulay. Antay lang nga tayo ng ilang minuto at magki-clear din yan. Paalis na nga kami at ito na naman yung traffic. Yung tipong nagmamadali ka pero napapabagal sa traffic. Sa ilang minuto nga namin dito sa sasakyan ay yan na, nag-iba na yung kulay. Naging clear na nga compare kanina. At dahil nga pauwi na kami ay ayan na, nagpusod na ako ng buhok. Ayoko kasi makita ni Mudra ko na ganun yung buhok ko, nakalugay. Kailangan kasi pag nakikita niya ako ay yung mukha akong gurang. Yung tipong dapat siya lang yung maganda. Malapit nga lang kami sa Bata at ilang minuto lang. Kinakabahan na nga ako dyan at baka ako ay pagalitan. Kasi naman ay sumubra ako sa oras. Late nga ako ng 1 hour kasi naman ang tagal nung paggawa sa glasses. Palapit na nga kami ng palapit at kabog na din yung dibdib ko. At sa wakas nga ay eto na, nakarating na kami. Nakahanda na nga yung tenga ko kung sakaling pagalitan ako. Hanggang dito na nga lang at nasa tapat na ako ng bahay nila. Bye-bye!